Tinawag nila akong baog. Isang tuyot na puno sa hardin ng mga Garcia na walang silbi kundi ang magkalat ng kahihiyan. Pero ang hindi nila alam, ako ang nagdidilig sa sarili kong libingan araw-araw. Nilalaklak ang mapapait na gamot at tinatanggap ang bawat insulto para lang pagtakpan ang lihim ng asawa ko. Ngayong gabi, habang yakap niya ang ibang babae at ipinagmamalaki ang sanggol na hindi naman sa kanya, tinapos na nila ako. Inakala nilang madudurog ako sa ilalim ng ulan. Pero nagkakamali sila. Ang babaeng lumuhod sa putik ay tatayo bilang isang bagyo. At sa pagkakataong ito, wala nang matitirang nakatayo. 5 years, Maricel. 5 taon na kayong kasal ng anak ko pero ang sinapupunan mo ay kasing tuyot pa rin ng disyerto. Wala ka talagang kwenta. Ang matatalim na salitang yon ni Doña Consuelo ay mas masakit pa kaysa sa lagapak ng basag na kristal na tumama sa marmol na sahig. Nanatiling nakayuko si Maricel sa gitna ng malawak na sala. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahong pilus. Sa loob nito ay ang isang mamahaling relos na binili pa niya gamit ang kanyang sariling ipon bilang regalo sa anibersaryo ng kasal nila ni Adrian. Ngunit tila wala na itong halaga ngayon. Ang piging na dapat sana ay selebrasyon ng pagmamahalan ay naging entablado ng kanyang kahihiyan sa harap ng mga bisita. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa ganito. Nakagat na lamang niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Ang tanging naririnig niya ay ang bulungan ng mga amiga ng kanyang biyenan, mga bulungang tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na hindi siya ang may problema, na ang katawan niya ay malusog at handang magbuntis, ngunit ang pangako niya sa sarili na poprotektahan ang dignidad ng asawa ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Biglang tumahimik ang buong paligid nang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Adrian, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit hindi ito mag-isa. Nakasabit sa braso ni Adrian ang isang babaeng hindi hamak na mas bata at mas maaliwalas ang mukha kaysa kay Maricel. Si Ivy. Nakasuot ito ng isang puting bestida na yumayakap sa kanyang katawan at sadyang binibigyang diin ang umbok sa kanyang tiyan. Napasinghap ang lahat ng nasa kwarto. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maricel. Ang mga mata niya ay napako hindi sa mukha ng kanyang asawa, kundi sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa baywang ni Ivy. Tila ba ito ay isang babasaging kristal na kailangang protektahan mula sa kahit anong hangin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian nang magtama ang kanilang paningin. Wala ni katiting na pagsisisi o awa ang mababanaag sa kanyang mukha. Sa halip, mayabang siyang humakbang palapit sa kanyang ina habang hila-hila ang babae. "Ma!" Ang boses ni Adrian ay puno ng pagmamalaki na matagal nang hindi naririnig ni Maricel. "Gusto kong makilala niyo si Ivy at ang apo niyo, ang tagapagmana ng mga Garcia." Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa katahimikan ng mansyon. Si Doña Consuelo, na kanina lamang ay nanlilisik ang mga mata sa galit, ay biglang nagliwanag ang mukha. Mabilis pa sa 4:00 itong lumapit kay Ivy. Hinahaplos ang tiyan ng babae na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. "Oh my God, Adrian! Totoo ba ito?" Nanginginig ang boses ng matanda sa tuwa. Tila nakalimutan na niya na nasa harapan nila ang tunay na asawa ng kanyang anak. "Sa wakas, may magdadala na ng apelyido natin. Hindi tulad ng iba dyan na puro gastos lang at kahihiyan ang dala." Nakatayo lang si Maricel. Naninigas ang buong katawan. Gusto niyang tumawa ng malakas. Gusto niyang isigaw sa pagmumukha nilang lahat ang katotohanang 5 taon na niyang tinatago. "Paano nangyari yon, Adrian? Paano ka nagkaroon ng anak gayong baog ka?" Ang mga salitang iyon ay nasa dulo na ng kanyang dila. Nagpupumilit lumabas. Ang medical record na nakatago sa kanyang safe
ang tanging ebidensya na niloloko lang sila ng babaeng ito. Pero nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Adrian, ang pag-asang matagal na niyang inalis dito, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng sakripisyo. Hindi siya nakakibo. At sa kanyang pananahimik, kinuha ni Ivy ang pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Ivy kay Maricel. Ang mukha nito ay puno ng pekeng simpatya. Doktora Maricel, I'm so sorry. Malambing ang boses nito pero may halong lason. Hindi ko sinasadyang sirain ang gabi niyo. Mahal lang talaga namin ang isa't isa. Akmang hahawakan ni Ivy ang kamay ni Maricel nang bigla itong matisod sa laylayan ng mahabang carpet. Bilang isang doktor, ang instinct ni Maricel ay ang sumalo at tumulong. Mabilis niyang iniunat ang kanyang mga kamay para agapan ang pagbagsak ni Ivy. Ngunit iba ang nakita ni Adrian. Isang malakas na tulak ang tumama sa balikat ni Maricel. Hindi siya nakapaggayak. Bumagsak siya sa matigas na sahig. Ang siko niya ay tumama ng masakit sa kanto ng mesa. Ang kahong pilus na hawak niya kanina ay tumilapon. At ang relos na laman nito ay dumulas at huminto sa paanan ng kanyang asawa. Wag na wag mong sasaktan ang mag-ina ko. Sigaw ni Adrian. Ang muka ay pula sa galit. Habang yakap-yakap si Ivy na ngayon ay umiiyak na parang batang inapi. Adrian, tinutulungan ko lang siya. Halos pabulong na sagot ni Maricel habang pilit na ininda ang kirot sa kanyang braso. Tulungan? O gusto mong patayin ang bata dahil sa inggit? Singit ni Doña Consuelo na ngayon ay nakaharang na sa pagitan nila. Nakita ko yon. Tinulak mo siya. Napakasama ng ugali mo, kaya hindi ka binibiyayaan ng Diyos ng anak dahil bulok ang pagkatao mo. Dahan-dahang tumayo si Maricel. Pinagpag niya ang kanyang damit, kahit alam niyang hindi na maalis ang dumi ng panghuhusga na ibinato sa kanya. Tinitigan niya si Adrian sa mga mata. Hinintay niyang ipagtanggol siya nito. Hinintay niyang sabihin ni Adrian na kilala siya nito, na hindi siya masamang tao. Pero umiwas lang ng tingin si Adrian at masinigpitan ang yakap kay Ivy. Umalis ka na! Malamig na utos ni Adrian nang hindi tumitingin sa kanya. Ayaw na kitang makita dito. Ipapahatid ko na lang ang annulment papers sa ospital. Adrian, umuulan. Mahinang sambit ni Maricel. I said get out! Sigaw ni Adrian na dumagundong sa buong kabahayan. Wala kang karapatan sa pamamahay na ito. Wala kang naibigay sa amin kundi kahihiyan. Wala nang natirang dahilan para manatili. Kinuha ni Maricel ang kanyang bag. Hindi na niya nilingon ang mga taong minsang naging mundo niya. Ang tanging narinig niya, bago siya tuluyang makalabas ng pinto, ay ang pagtahanan ni Doña Consuelo kay Ivy at ang malulutong na tawanan ng mga bisita na tila nanonood lang ng isang teleserye. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Walang payong, walang sasakyan, at walang matutuluyan. Ang tubig ulan ay humalo sa mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Basang-basa na siya, nanginginig sa ginaw. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakahinga siya ng maluwag. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang bintana ng dati niyang kwarto ay madilim na. Patunay na siya ay tuluyan ng binura sa buhay nila. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sa tapat ng pusong winasak at dinurog. Sige, magsaya kayo ngayon. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag, pero puno ng determinasyon. Tawagin niyo akong baog. Itaboy niyo ako sa dilim. Pero tandaan niyo ito, Adrian. Ang batang iyon ang magiging katapusan niyo. Tumalikod si Maricel at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon ng mga Garcia. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa nakaraan. At bawat hakbang ay papalapit sa katotohanang siya lang ang nakakaalam. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nililinis ang bawat bakas ng kanyang pagiging martir. Ang kwartong tinutuluyan ni Maricel ay amoy luma at kulob, malayo sa halimuyak ng mamahaling kandila na nakasanayan niya sa mansyon.
Ang dingding ay may mga bakas ng lumang pintura at ang ilaw ay kukurap-kurap, tila nakikisama sa kanyang gulugulong isipan. Sa labas, naririnig pa rin ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Isang malungkot na uyayi para sa kanyang unang gabi ng pag-iisa. Nakatulala lamang si Maricel sa kisame habang yakap ang kanyang sarili sa ilalim ng manipis na kumot. Nilalamig siya, hindi dahil sa aircon na maingay, kundi dahil sa kawalan ng init ng pamilyang inakala niyang sa kanya. Sa tabi ng kanyang unan, nakalabas mula sa basang bag ang isang plastic envelope. Ito ang nag-iisang bagay na siniguro niyang madala bago siya pinalayas. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha niya ang papel na nasa loob nito. Lukot na ito at medyo nabasa sa gilid, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Male infertility diagnosis, azoospermia. Tila bumalik ang kanyang diwa sa isang tanghali. 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang lamig ng klinika ni Dr. Reyes. Nakaupo si Adrian sa tabi niya. Ang mga kamay nito ay nanginginig at pawisan. Kakatapos lang ng kanilang honeymoon noon, puno ng pangarap na bumuo ng pamilya. Ngunit ang balitang ibinagsak ng doktor ay parang hatol na kamatayan sa pagkalalaki ni Adrian. "I'm sorry, Mr. Garcia," ang mahinahong paliwanag ng doktor habang ipinapakita ang resulta. 0 sperm count due to complications from moms noong bata ka pa. The chances of natural conception are impossible. Kitang-kita ni Maricel kung paano gumuho ang mundo ni Adrian ng araw na yon. Ang matipuno at mayabang na lalaking minahal niya ay biglang naging isang batang duwag at takot. Umiyak si Adrian sa kanyang balikat, humahagulgol na parang bata. Paulit-ulit nitong sinasambit na wala siyang kwenta, na itatakwil siya ng kanyang ina kapag nalaman nito na siya ang putol na sanga sa family tree ng mga Garcia. Takot na takot si Adrian na iwan siya ni Maricel, takot na takot sa sasabihin ng lipunan. Doon nagdesisyon si Maricel, isang desisyon na dala ng labis na pagmamahal at awa. Hinawakan niya ang mukha ni Adrian noon at pinunasan ang mga luha nito. Tinitigan niya ito sa mata at binitawan ang pangakong magiging rehas ng kanyang buhay sa sumunod na 5 taon. "Huwag kang mag-alala, mahal. Walang makakaalam." Ang bulong niya noon, puno ng sinseridad. "Ako ang aako. Sasabihin nating, ako ang may problema. Kaya kong tiisin ang lahat, basta huwag ka lang masaktan." At tinupad niya iyon. Araw-araw, tinupad niya iyon. Bumalik si Maricel sa kasalukuyan. Ang mapait na lasa ng alaala ay humalo sa pait ng kanyang sitwasyon. Naalala niya ang bawat mangkok ng mapapait na halamang gamot na pinilit ipainom sa kanya ni Doña Consuelo. Naalala niya ang mga sermon, ang mga tingin ng awa sa simbahan, ang mga parinig sa mga reunion. Tinanggap niya lahat iyon. Ininom niya ang pait para lang manatiling matamis ang tingin ng mundo kay Adrian. Ginawa niyang eskudo ang sarili niyang katawan para hindi madaplisan ang ego ng asawa niya. Napatawa siya ng mahina, isang tawang walang halong saya, kundi purong sarkasmo. "At ito ang iginanti mo sa akin, Adrian?" Bulong niya sa kawalan. Ang papel sa kanyang kamay ay naging mabigat. Kung totoo ang nakasulat dito, at alam niyang totoo ito dahil siya mismo ang nagpa-verify sa 3 magkakaibang laboratorio noon, imposibleng makabuo si Adrian ng bata ng natural. Imposible. Kaya paanong nangyari ang himala ni Ivy? Napabangon si Maricel, nawala ang antok at pagod. Ang utak niya bilang doktor ay nagsimulang gumana. Tinatalo ang puso niyang sugatan. Isang babaeng bigla na lang sumulpot. Isang pagbubuntis na sakto sa panahon na naghahanap ng tagapagmana ang matanda. At isang Adrian na sabik mapatunayan ang kanyang pagkalalaki. Ang batang nasa sinapupunan ni Ivy, hindi iyon dugo ng mga Garcia. Isang malinaw na panloloko ang nagaganap. Ginagawang tanga ni Ivy si Adrian
at ang buong pamilya nito. At si Adrian, sa kagustuhan niyang maniwala na lalaki siya, ay nagbulag-bulagan o sadyang naniwala sa kasinungalingan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa maliit na mesa. Hating gabi na. Sino naman kaya ang tatawag sa kanya sa oras na ito, gayong itinakwil na siya ng lahat? Unknown number. Pinanood lang ni Maricel ang pag-ilaw ng screen. Kinakabahan man, inabot niya ito at sinagot. Wala siyang imik. Hinihintay ang boses sa kabilang linya. Doktora Maricel? Isang boses ng lalaki, pabulong at tila nagmamadali. Huwag mong ibababa. Alam ko ang ginawa nila sa'yo ngayong gabi. At alam ko rin ang sikreto ni Ivy. Napahigpit ang hawak ni Maricel sa telepono. Sino ito? Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng lalaki. At may narinig siyang tunog ng lighter sa background. Ang tanong ay, handa ka bang malaman kung sino talaga ang ama ng dinadala niya? Bago pa makasagot si Maricel, naputol ang linya. Naiwan siyang nakaupo sa dilim, hawak ang teleponong patay na, at ang medical record na buhay ang katotohanan. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo na. Sa halip na lungkot, isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib, isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang martir na asawa. Siya na ngayon ang doktor na may hawak ng scalpel at handa na siyang operahan ang cancer na sumisira sa buhay niya. Kahit pa ang pasyente ay ang pamilyang tumalikod sa kanya. Inilagay niya ang medical record sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang sandata niya. Matutulog siya ngayong gabi hindi bilang biktima, kundi bilang isang mangangaso na naghihintay ng tamang oras. Kinabukasan, bumalik si Maricel sa mansyon hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang natitira niyang dignidad. Sumikat na ang araw, ngunit hindi nito nagawang painitin ang nanlalamig na pakiramdam ni Maricel habang nakatayo sa harap ng dambuhalang gate na bakal. Dati, ang gate na ito ay kusang bumubukas para sa kanya, ngunit ngayon, para itong pader ng isang kuta na nagpapahiwatig na siya ay isa ng kaaway, hindi na siya kinailangang kumatok. Sa labas pa lang ng gate, sa gilid ng kalsada, kung saan tinatambak ang mga basura tuwing umaga, nakita niya ang kanyang buhay na nakasilid sa mga itim na plastic bag. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro sa medisina, ang mga litrato ng kanilang kasal, lahat ay nakatambak doon, nakahalo sa mga tuyong dahon at dumi ng aso. Lumabas si Doña Consuelo mula sa main door, nakapayong kahit hindi naman umuulan, tila ayaw madapuan ng kahit anong dumi na dala ni Maricel. Nakasunod sa kanya ang ilang katulong na nakayuko, takot na madamay sa galit ng senyora. Oh, nandito ka na pala. Ang boses ni Doña Consuelo ay matinis at puno ng pandidiri. Kunin mo na ang mga basura mo. Ayokong may maiwang kahit anong gamit mo sa loob. Baka mahawa pa ang swerte ng apo ko sa kamalasan mo. Pinigilan ni Maricel ang luhang nagbabadyang tumulo. Yumuko siya para pulutin ang isang frame ng picture nilang mag-asawa na basag na ang salamin. Dahan-dahan, isa-isa niyang binuhat ang mga plastic bag. Mabigat ang mga ito, pero mas mabigat ang tingin ng mga taong dati ay tinuring niyang pamilya. Sa veranda sa itaas, nakita niya si Adrian. Nakatayo ito, habang humihit-hit ng sigarilyo. Nakatalikod sa kanya pero alam niyang nakatingin ito. Hinintay ni Maricel na bumaba siya. Hinintay niyang kahit sa huling pagkakataon ay magpakita ito ng respeto sa 5 taon nilang pagsasama. Pero nanatili lang si Adrian doon, parang isang estatwa na walang puso. Pinapanood ang asawa niyang namumulot ng gamit sa kalsada. "Bilisan mo dyan!" sigaw ulit ni Doña Consuelo. "Darating na ang mga bisita ni Ivy para sa baby shower. Ayokong makita nilang may basurera sa harap ng bahay ko." Basurera. Yun na lang pala siya sa kanila. Habang hirap na hirap si Maricel sa pagbubuhat, pasimpleng lumapit sa kanya si Nanay Lita, ang matandang mayordoma na nag-alaga sa kanya noong nagkakasakit siya dahil sa depresyon.
Mabilis na iniabot ni Nanay Lita ang isang maliit na paper bag at isang rosaryo. "Ma'am, ito po, may kaunting pagkain at tubig," bulong ni Nanay Lita. Nanginginig ang boses at puno ng takot na makita ng senyora. "Mag-ingat po kayo. Ipagdadasal ko kayo." Hinawakan ni Maricel ang magaspang na kamay ng matanda. Ito lang ang init na naramdaman niya sa lugar na yon. "Salamat, Nay. Kayo na po ang bahala kay Adrian." Bago bumitaw, lumapit si Nanay Lita sa tainga ni Maricel at bumulong ng mabilis, tila may ibinabahaging lihim na ikapapahamak niya. "Ma'am, mag-ingat kayo kay Ma'am Ivy." Ang bulong nito na nagpatayo ng balahibo ni Maricel. "Kanina, narinig ko siya sa banyo. May kausap sa telepono. Galit na galit siya. Sabi niya, 'Huwag kang tatawag dito. Akin na ang pamilyang ito.'" Napatigil si Maricel. Nagtama ang tingin nila ni Nanay Lita at sa mga mata ng matanda, nakita niya ang takot at ang babala. Ang hinala ni Maricel kagabi ay tila nagkakaroon na ng hugis. "Lita, ano pang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na!" Ang sigaw ni Doña Consuelo na nagpahiwalay sa kanila. Nagmamadaling tumakbo pabalik si Nanay Lita. Iniiwan si Maricel sa labas ng gate. Huminga ng malalim si Maricel. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat at hinawakan ng mahigpit ang rosaryo. Tumingala siya muli sa veranda. Wala na si Adrian doon. Tinalikuran na siya nito ng tuluyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Maricel. Tinuwid niya ang kanyang tayo, pinunasan ang dumi sa kanyang pisngi at tinitigan ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang entablado ng kasinungalingan, at alam niyang sa susunod niyang pagtapak dito, hindi na siya ang pupulot ng basura. Sila na ang itatapon niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang kadena ng utang na loob at kahihiyan ay unti-unting nalalagot. Sa likod niya, narinig niya ang ingay ng pagsara ng mabigat na gate. Pero sa harap niya, nakita niya ang malawak na kalsada. Walang kasiguraduhan, pero malaya. Ang Quiapo ay parang isang dagat ng mga taong naghahanap ng himala. Sa gitna ng mainit at siksikang kalsada, kung saan naghahalo ang amoy ng usok ng sasakyan, pawis ng mga deboto, at halimuyak ng mga sampagita, naglalakad si Maricel na tila isang kaluluwang ligaw. Dala pa rin niya ang kanyang mga supot ng damit. Ang bigat nito ay wala kumpara sa bigat na dinadala ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng simbahan. Ang ingay sa labas ay tila humina at napalitan ng sabay-sabay na bulong ng mga panalangin. Lumuhod si Maricel sa isa sa mga mahahabang bangko sa likuran. Tumingala siya sa imahe ng itim na Nazareno, ang puon na pasan-pasan ang krus. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang bigat ng krus na yon. Bakit? Ang tanging tanong na lumabas sa kanyang isip. Wala siyang boses para bigkasin ito. Ang mga luha ay kusa na lamang dumaloy sa kanyang mga mata. Mainit at walang tigil, tila isang gripo na nasira matapos ang 5 taon ng pagpigil. Inalay niya ang lahat. Ang kanyang propesyon, ang kanyang katawan, ang kanyang dignidad. Pero bakit siya pa ang pinarusahan? Bakit ang mga sinungaling ang nagdiriwang sa mansyon habang siya ay narito, walang matuluyan at tinatawag na basura? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang malinis at puting panyo ang lumitaw sa kanyang paningin. Nag-angat ng tingin si Maricel. Isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng bangko, nakasuot ng simpleng polo barong na medyo gusot na dahil sa init. Ang mukha nito ay pamilyar. May mga mata na puno ng lungkot at pag-unawa, hindi ng awa na kinasusuklaman niya. "Mateo?" Garalgal na banggit ni Maricel. Si Mateo, ang dati niyang kaklase noong pre-med bago ito lumipat sa abogasya. Ang lalaking laging tahimik sa likod ng klase, pero laging nangunguna sa debate. "Sabi ko na nga ba ikaw yan, Mari?" Malambing ang boses ni Mateo habang umuupo sa tabi niya. Hindi alintana ang dumi sa damit ni Maricel o ang mga bag na nakakalat sa sahig.
Kanina pa kita sinusundan mula sa plaza. Akala ko na malikmata lang ako. Tinanggap ni Maricel ang panyo. Ang amoy ng mild detergent dito ay nagpaalala sa kanya ng isang simpleng buhay na matagal na niyang kinalimutan. Nakakahiya. Nakita mo ako sa ganitong itsura. Umiling si Mateo at ngumiti ng tipid. Nasa bahay tayo ng Diyos, Mari. Walang kailangang mahiya dito. Lahat tayo dito, sugatan. Hindi nagtanong si Mateo kung bakit siya umiiyak. Hindi ito nagtanong kung nasaan si Adrian o bakit dala niya ang lahat ng gamit niya. Sa halip, hinawakan lang nito ng bahagya ang laylayan ng bangko, nagbibigay ng presensya ng hindi namimilit. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, inaya siya ni Mateo sa labas. Dinala siya nito, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya sa gilid ng simbahan na naghahain ng mainit na lugaw. Kumain ka muna, utos ni Mateo habang inilalapag ang mangkok sa harap niya. Namumutla ka na. Alam mo bilang doktor na hindi gagana ang utak kapag walang laman ang tiyan. Napatingin si Maricel sa lugaw. Ang usok nito ay humaplos sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kutsara at sumubo. Ang init ng sabaw ay gumuhit sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang tiyan at tila ba napaso nito ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Napahagulgol siya muli. Pero sa pagkakataong ito, dahil naramdaman niyang may nagmamalasakit pa pala sa kanya, hinayaan lang siya ni Mateo. Tahimik lang itong kumain sa tabi niya. Tila ba ang pag-iyak ni Maricel ay parte lang ng normal na ingay ng kuyapo. Mateo? Basag ang boses ni Maricel matapos niyang mahimasmasan. Wala na akong babalikan. Kinuha nila ang lahat. Tumigil si Mateo sa paghigop ng sabaw. Tinitigan siya nito ng seryoso. Ang abogado sa kanya ay lumabas, matalas at diretsyo. Hindi nila makukuha ang lahat kung hindi mo ibibigay, Mari, sagot ni Mateo. Nabalitaan ko ang nangyayari sa kumpanya ng mga Garcia. May mga kliyente akong lumalapit sa akin, mga empleyadong tinanggal ni Adrian, nang walang sapat na dahilan. Sinasabi nilang may ginagawang milagro si Adrian sa pera ng kumpanya para sustentuhan ang luho ng bagong pamilya niya. Natigilan si Maricel. Alam niyang gastador si Adrian, pero hindi niya inakalang aabot ito sa korupsyon. Tutulungan kita, Mari. Pagpapatuloy ni Mateo. May maliit akong opisina malapit dito. Pwede mong iwan muna doon ang mga gamit mo. At kung handa ka na, pwede nating bawiin ang dapat sayo. Umiling si Maricel. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi para sa pera o ari-arian. Hindi ko kailangan ng pera nila, Mateo. Madiing sabi ni Maricel. Ang mga mata ay unti-unting nagkakaroon ng bagong ningning. Ang ningning ng isang babaeng pagod ng magpaapi. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang medical record ni Adrian sa kanyang isipan. Gusto ko ng katotohanan, dugtong niya. Gusto kong malaman ng mundo kung sino talaga sila at kung sino talaga ako. Tumango si Mateo. Tila naiintindihan ang lalim ng hugot ni Maricel. Inabot nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hindi ito hawak ng isang mangingibig, kundi hawak ng isang kakampi. Kung ganoon, wika ni Mateo, maghanda ka. Dahil ang katotohanan ay isang masakit na gamot, pero ito lang ang magpapagaling sa'yo. Sa labas, tumunog ang kampana ng simbahan, malakas at umaalingaw-ngaw. Para kay Maricel, hindi ito tunog ng panalangin, kundi tunog ng pagsisimula ng isang bagong laban. Ang babaeng pumasok sa kuyapo, naluhaan ay lalabas na may bitbit na sandata. Sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Garcia, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa sa labas. Inakala ni Ivy na ang pagpasok niya sa buhay ni Adrian ay simula ng kanyang walang hanggang ligaya, isang buhay reyna na puno ng alahas at utusan. Ngunit habang nakaupo siya sa mahabang mesa para sa hapunan, naramdaman niya ang malamig na rehas ng kanyang bagong kulungan. Nasa kabisera si Doña Consuelo, ang mga mata ay nakatuon.
Hindi sa mukha ni Ivy, kundi sa kanyang tiyan, parang agila na nagbabantay sa kanyang itlog. Ubusin mo yan, Ivy. Ang utos ng matanda, habang itinuturo ang mangkok ng masabaw na nilaga na punong-puno ng taba. Kailangan ng apo ko ng sustansya. Masyado kang payat. Baka lumabas na sakitin ng bata, tulad ng ina niya. Napalunok si Ivy. Gusto na niyang isuka ang kinain niya kanina, pero ang takot kay Doña Consuelo ang pumigil sa kanya. Ang matandang ito ay hindi siya tinuring na manugang. Isa lamang siyang sisidlan, isang incubator para sa tagapagmana na matagal nilang inasam. Pilit na ngumiti si Ivy, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, at sinubo ang karne kahit parang guma ito sa kanyang panlasa. Biglang bumukas ang main door at pumasok si Adrian. Ang inaasahan ni Ivy na mainit na halik mula sa kanyang hero ay napalitan ng isang buntong hininga ng pagod. Ibinagsak ni Adrian ang kanyang briefcase sa sofa at pabagsak na umupo. Hinihilot ang kanyang sentido. "Manang! Tubig!" Sigaw ni Adrian. Ang boses niya ay mainitin, malayo sa malambing na tinig na ginamit niya noong nililigawan pa niya si Ivy. Nagmamadaling lumapit ang isang katulong dala, ang isang baso ng malamig na tubig. Kinuha ito ni Adrian at ininom ng mabilis. Pero pagkatapos ay napangiwi siya at napahawak sa kanyang tiyan. "Bakit ang lamig?" Angal ni Adrian. "Alam niyo namang sumasakit ang sikmura ko kapag galing sa trabaho. Nasaan na ang ginger tea ko? Bakit wala sa mesa?" Nagkatinginan ang mga katulong. Walang nakasagot. Dati, bago pa man dumating si Adrian, nakahanda na ang mainit na salabat na gawa ni Maricel. Alam ni Maricel ang tamang timpla, hindi masyadong matapang, hindi masyadong matamis. Alam ni Maricel na bawal ang yelo, pero wala na si Maricel. "Wala po kaming instructions, Sir Adrian." Nanginginig na sagot ng katulong. "Instructions? Kailangan pa ba ng instructions para magtimpla ng tsa?" Sigaw ni Adrian. Tumayo siya, namimilipit sa sakit ng ulcer na muling sumumpong dahil sa stress sa kumpanya. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang pamilyar na kaayusan, pero wala siyang makita, kundi ang mga bagong vase na binili ni Ivy na masakit sa mata. Lumapit si Ivy para haplusin ang likod ni Adrian. "Babe, okay ka lang? Gusto mo ipagtimpla kita?" Tinabig ni Adrian ang kamay niya ng bahagya. "Huwag na. Hindi mo alam ang timpla. Baka lalo lang sumakit ang tiyan ko." Natigilan si Ivy. Ang sakit ng pagtanggi ay tumagos sa kanyang dibdib. Nakita niya sa mga mata ni Adrian ang isang bagay na kinatakutan niya, ang paghahanap. Hinahanap nito ang alaga ng dati nitong asawa. Ang multo ni Maricel ay tila nakaupo pa rin sa sulok ng bahay, pinapaalala sa kanila na ang paraiso na ito ay itinayo sa ibabaw ng luha ng iba. Umakyat si Adrian sa kwarto nang hindi man lang tinatanong kung kumusta ang araw ni Ivy. Naiwan siyang nakatayo sa sala habang si Doña Consuelo ay iiling-iling lang na bumalik sa pagkain. "Ayusin mo ang pag-aalaga sa asawa mo." Malamig na puna ng matanda. "Kung hindi mo siya kayang pasayahin, anong silbi mo bukod sa pag-ire?" Tumakbo si Ivy papasok sa guest room dahil hindi pa siya pinapayagan ni Adrian na matulog sa master's bedroom hanggat hindi pa naaalis ang lahat ng gamit ni Maricel. Pagkasara ng pinto, napasandal siya at napahawak sa kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa gutom. Umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng tokador. Walang tunog, pero ang vibration nito ay parang lindol na yumanig sa kanyang mundo. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. "Nakita ko sa balita, ang yaman na pala ng daddy ng anak ko. Siguro naman may pang-share ka dyan, Ivy? O dapat ko bang bisitahin si Mr. Garcia para magpakilala?" Namutla si Ivy. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop ng takot. Nanginginig ang mga daliri niyang nag-type ng reply, pero binura din niya agad. Hindi pwede. Kapag nalaman ni Adrian na ang dugo na nananalaytay sa bata ay dugo ng isang sugarol na adik sa sugal,
at hindi ng isang marangal na Garcia, itatapon siya nito sa kangkungan nang mas mabilis pa sa pagtatapon nila kay Maricel. Ang pagmamahal ni Adrian ay kasing nipis lang ng papel, nakadepende lamang sa ego nito at sa pangarap na magkaroon ng tagapagmana. Nanginginig ang mga daliri ni Ivy habang mabilis na binubura ang mensahe. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan ng kanyang tiyan. Tumingin siya sa malaking salamin ng tokador. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang confident na Reyna na pumasok sa mansyon kanina, kundi isang takot na preso na naghihintay ng hatol. Ang paraiso na inakala niyang napanalunan niya ay isa palang patibong. Samamantala, sa master's bedroom, nakahiga si Adrian sa malawak na kama. Ang mga unan ay malambot. Ang kompresor ng aircon ay humuhuni ng tahimik, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Ang katahimikan ng kwarto ay nakabibingi. Muli na namang kumirot ang kanyang sikmura, isang pamilyar na hapdi na dulot ng acid reflux. Automatiko niyang iniunat ang kanyang kamay sa side table sa dilim, kinakapa ang gamot at baso ng tubig na laging inihahanda ni Maricel bago matulog sa loob ng 5 taon. Ngunit ang kanyang mga daliri ay dumapo lamang sa malamig at maalikabok na kahoy. Walang baso, walang gamot, walang mainit na kamay na hahaplos sa kanyang noo at bubulong ng, "Tahan na mahal, nandito lang ako." Napabangon si Adrian sa inis. Binuksan niya ang lampshade. Ang liwanag ay tumama sa kabilang parte ng kama. Malinis, walang gusot, at walang amoy ng lavender lotion ni Maricel. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng asawa niya kanina. Nakaluhod sa sahig, tinutulak niya, at pinalayas sa ulan. Bakit parang may kulang? Nakuha na niya ang gusto niya. Si Ivy, ang bata, ang paghanga ng ina niya. Pero bakit parang mas masikip ang dibdib niya ngayon kaysa noong kasama niya si Maricel? Umiling si Adrian, pilit na itinataboy ang konsensya. Kasalanan niya to. Kumbinsi niya sa sarili. Kung naging mabuti siyang asawa at nagbuntis, hindi aabot sa ganito. Sa guest room, nagdesisyon na si Ivy. Hindi siya pwedeng maghintay na lang na sumabog ang bomba ng nakaraan niya. Kailangan niyang unahan ang tadhana. Binuksan niya ang isang tago na bulsa sa kanyang maleta. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng herbal na gamot na binili niya sa Quiapo. Isang pampahilab. Sabi ng albularyo, mapapabilis nito ang panganganak. Kailangan ng lumabas ng bata. Kapag naipanganak na ang tagapagmana, wala nang magtatanong, wala nang magdududa, at higit sa lahat, makukuha na niya ang mana bago pa man makalapit ang lalaking nangingikil sa kanya. Tinitigan ni Ivy ang maitim na likido. Ito ang sugal ng buhay niya. Ininom niya ito nang walang pag-aalinlangan, kasabay ng isang dasal sa kung sino mang demonyo ang nakikinig sa kanya. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan, ngunit ang bagyo sa loob ng mansyon ng mga Garcia ay nagsisimula pa lamang mabuo. Ang amoy ng alkohol at pawis sa masikip na community clinic ni Mateo ay malayo sa amoy ng mamahaling pabango at air freshener sa mansyon ng mga Garcia. Walang aircon dito, tanging mga lumang bentilador na umiikot ng maingay upang palamigin ang mahabang pila ng mga pasyente. Ngunit sa kakaibang dahilan, dito nakahinga ng maluwag si Maricel. Sa loob ng 1 linggo, ito ang naging mundo niya. Suot ang isang simpleng white coat na hiniram lang niya. Hinarap ni Maricel ang mga taong nangangailangan, mga nanay na walang pambili ng gatas, mga batang may ubo, at mga matatandang walang pampagamot. Huminga ng malalim, nanay, utos ni Maricel habang nakadikit ang stethoscope sa likod ng isang matandang babae. Ang bawat pintig ng puso na naririnig niya ay nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na may silbi pa siya. Sa mansyon, isa lang siyang palamuti na tinawag na baog. Dito, siya ay si Doktora, ang mga gamot, ang pag-asa.
Nang matapos ang check-up, inabutan siya ng matanda ng isang balot ng suman. Wala po akong pera, doktora. Nangingilid ang luha ng matanda. Ang mga kamay nito ay magaspang at nanginginig sa pasasalamat. Pero tanggapin niyo po ito. Niluto ko kaninang madaling araw. Salamat sa pagligtas sa apo ko nung isang araw. Tinanggap ni Maricel ang mainit na suman. Ang init nito ay tumagos sa kanyang palad at direktang humaplos sa kanyang puso. Ito ang init na 5 taon niyang hinanap kay Adrian at sa pamilya nito. Ang init ng tunay na pagpapahalaga. Nginitian niya ang matanda. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata na dati ay laging puno ng luha. Sa sulok ng kwarto, nakasandal si Mateo sa hamba ng pinto. Pinapanood siya ng tahimik. May kakaibang kislap sa mga mata ng abogado. Hindi ito awa, ito ay paghanga. Nang maubos na ang mga pasyente, lumapit si Mateo dala ang 2 baso ng malamig na sagot gulaman. Bagay sa'yo ang ngumiti, Mari. Una ni Mateo habang iniabot ang inumin. Mas maganda ka kapag naka-white coat kaysa noong nakasuot ka ng mga mamahaling damit na pinili ng biyenan mo. Napayuko si Maricel, tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa ilalim pa rin ako ng tulay ngayon. Umupo si Mateo sa tapat niya at inilabas ang isang folder. Ang abogado sa kanya ay muling lumabas, seryoso at matalas. Handa na ang mga papeles para sa annulment at sa demand letter para sa hati ng properties, panimula ni Mateo. May karapatan ka sa kalahati ng naipundar niyo, Mari, lalo na at may ebidensya tayo ng psychological abuse at adultery. Tinitigan ni Maricel ang folder. Alam niyang madali niyang makukuha ang pera, pero hindi pera ang magbabalik ng 5 taon na nawala sa kanya. Hindi pera ang maglilinis sa pangalan niyang dinihan ni Doña Consuelo. Dahan-dahan, itinulak ni Maricel ang folder pabalik kay Mateo. Hindi ko kailangan ng pera nila, Mateo, matatag na sagot ni Maricel. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang brown envelope na walang laman, kundi isang piraso ng papel. Isang photocopy ng lumang reseta ng gamot ni Adrian para sa hormonal imbalance dulot ng mumps orchitis. Nagkunot noo si Mateo. Ano yan? Isang regalo, sagot ni Maricel, at sa unang pagkakataon, may talim ang kanyang boses. Ang annulment ay magpapalaya lang kay Adrian. Ang pera ay mauubos lang nila. Pero ang katotohanan, yan ang sisira sa kanila mula sa loob. Tumayo si Maricel at naglakad papunta sa bintana. Tanaw niya mula doon ang abalang kalsada ng Maynila. Ang babaeng umiiyak sa Quiapo noong nakaraang linggo ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang phoenix na bumangon mula sa abo ng kanyang sariling sakripisyo. Ipapadala ko ito ngayong hapon, sabi ni Maricel habang hinahaplos ang envelope. Hindi ito ang buong medical record, ito ay reseta lang. Sapat lang para magkaroon siya ng duda, sapat lang para magtanong siya sa sarili niya. Napatango si Mateo, naiintindihan ng laro. Ito ay psychological warfare. Hindi ito direktang pag-atake. Ito ay pagtatanim ng binhi ng pagdududa sa isang lupang matagal ng tigang sa katotohanan. At kapag nagduda na siya, dugtong ni Mateo, doon magsisimulang magkalamat ang paraiso nila ni Ivy. Lumingon si Maricel kay Mateo. Eksakto. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng pagtatanong. Gusto kong maramdaman niya ang takot na naramdaman ko noong tinatago ko ang sekreto niya. Inabot ni Maricel ang envelope kay Mateo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ipadala mo ito, attorney. Utos niya ng may dignidad. Address it directly to Mr. Adrian Garcia. Personal and confidential. Siguraduhin mong matatanggap niya ito habang nasa tabi niya ang himala niya. Sa labas, ang araw ay palubog na, nagkukulay dugo ang langit. Ito ang huling gabi na matutulog ng mahimbing si Adrian Garcia. Dahil bukas, ang multo ng kanyang nakaraan ay kakatok sa kanyang pinto.
Isang tahimik na umaga sa mansyon ng mga Garcia, ngunit ang katahimikan ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Nakaupo si Adrian sa hapagkainan. Hinihigop ang kanyang kape na hindi kasing init ng nakasanayan niya. Sa tapat niya, abala si Doña Consuelo sa paglilista ng mga pangalan ng ibibimbitahan sa binyag ng apo niya, kahit hindi pa ito naisisilang. Si Ivy naman ay tahimik na kumakain ng prutas, panay ang tingin sa orasan, pinapawisan ng malamig dahil sa epekto ng halamang gamot na ininom niya kagabi. Dumating ang kasambahay dala ang isang brown envelope na may tatak na personal and confidential. Sir Adrian, may nagpahatid po. Galing daw sa opisina ni Attorney Mateo. Sabi ng katulong bago ito mabilis na umalis. Kumunot ang noo ni Adrian. Attorney Mateo? Ang lalaking laging umaaligid kay Maricel noong kolehiyo. Binuksan niya ang envelope ng may halong inis. Inakala niyang isa itong demand letter para sa pera o ari-arian. Ngunit nang mahugot niya ang laman, natigilan siya. Walang sulat, walang banta. Isang piraso lang ng papel ang nandoon. Isang photocopy ng lumang reseta na may petsang 5 taon na ang nakakaraan. Binasa niya ito. Clomiphene citrate. Indication. Hormonal imbalance due to post-pubertal mumps or orchitis complications. Nanigas si Adrian. Naalala niya ang gamot na ito. Ito yung ininom niya noong nagkabeke siya at namaga ang kanyang ari noong bagong kasal sila. Sabi ni Maricel noon, bitamina lang ito para lumakas siya. Bakit tinago ito ni Maricel at bakit ipinadala ito ngayon? Anong problema, hiho? Mukhang nakakita ka ng multo. Puna ni Doña Consuelo habang tinitingnan ang putlang mukha ng anak. Bago pa makasagot si Adrian, biglang nabitiwan ni Ivy ang tinidor. Isang matinis na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan, pamangsapo-sapo ang kanyang tiyan. Ay Adrian! Namimilipit na tawag ni Ivy. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi normal na hilab ng tiyan. Para itong pinipiga at pinupunit mula sa loob. Ang halamang gamot na ininom niya ay tila lason na ngayon ay naniningil na. Nagkagulo sa hapagkainan. Napatayo si Doña Consuelo at nataranta. Ang apo ko! Ang apo ko! Sigaw ng matanda. Hindi man lang inalala kung nasasaktan ba si Ivy. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na isinilid ni Adrian ang papel sa kanyang bulsa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naghalo-halo. Takot para sa bata at isang kakaibang pangamba na dulot ng papel na yon. Habang binuhat niya si Ivy, pasakay sa kotse, naramdaman niya ang init ng katawan nito. Pero mas mainit ang duda na nagsisimulang sumibol sa kanyang isipan. Bakit tinago ni Maricel ang reseta? May hindi ba ako alam? Ang biyahe papuntang ospital ay tila napakatagal. Ang ulan ay muling bumuhos, hinahampas ang salamin ng sasakyan na parang nais nitong basagin ang kasinungalingang bumabalot sa kanila. Hawak ni Adrian ang kamay ni Ivy, pero ang isip niya ay nasa papel sa kanyang bulsa. Pagdating sa emergency room, mabilis na isinakay si Ivy sa stretcher. Ang mga doktor at nurse ay nagtakbuhan. Naiwan si Adrian at ang kanyang ina sa waiting area. Ang amoy ng antiseptiko ay lalong nagpabigat sa sikmura ni Adrian. Lumipas ang ilang oras na parang taon. Walang imik si Adrian habang nagdadasal ng malakas si Doña Consuelo gamit ang rosaryong ginto nito. Sa wakas, bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang doktor na may pagod sa mukha. Mr. Garcia? Tawag ng doktor. Mabilis na tumayo ang mag-ina. Kumusta ang apo ko? Lalaki ba? Agad na tanong ni Doña Consuelo. Lalaki po, sagot ng doktor. At napapalakpak sa tuwa ang matanda. Pero, natigilan si Adrian sa tono ng doktor. Pero ano, Doc? Premature ang bata. 7 months pa lang base sa laki niya. Pero ang sabi ng pasyente ay full term na. At may napansin kaming kakaiba. Paliwanag ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin.
Medyo, hindi po siya kamukha ng ina o ama. Pero normal naman po yon minsan sa mga newborn. Hindi pinansin ni Doña Consuelo ang sinabi ng doktor tungkol sa itsura. Basta lalaki, ayos na sa kanya. Nagpumilit siyang pumasok sa nursery para makita ang tagapagmana. Sumunod si Adrian. Mabigat ang mga hakbang. Pagdating sa nursery, tinuro ng nurse ang incubator kung saan nakahiga ang sanggol. Maliit ito, kulubot ang balat, at nakakabit sa mga tubo. Lumapit si Doña Consuelo at dinikit ang muka sa salamin. Ngunit unti-unting nawala ang nangiti sa labi ng matanda. Napakunot ang noo nito. Adrian, bulong ng ina, may halong pagdududa sa boses. Bakit parang ang itim ng kulay niya? At ang buhok niya, kulot na kulot? Tiningnan ni Adrian ang bata. Maputi siya at maputi si Ivy. Ang pamilya Garcia ay kilala sa pagiging mestisuhin, pero ang batang nasa loob ay may katangian na malayo sa kanila. Pilit na kinalimutan ni Adrian ang duda. Baka sa ilaw lang o baka nagmana sa lolo ni Ivy sa probinsya. Pagdadahilan ni Adrian, pero sa loob-loob niya, ang papel sa bulsa niya ay tila umiinit. Biglang tumunog ang machine na nakakabit sa bata. Isang nurse ang mabilis na lumapit at chinek ang vitals. Namutla ang nurse at tumawag agad ang doktor. Doc, bumagsak ang oxygen level at mukhang may internal bleeding. Sigaw ng nurse na hindi sinasadyang marinig nila. Nagkagulo muli sa loob. Pinalabas sila ng nurse para makagalaw ang medical team. Kailangan ng blood transfusion ng bata. Ngayon din, dinig nilang sigaw ng doktor mula sa loob. Type B positive ang nanay, pero hindi compatible. I-check ang blood type ng bata. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor, hinihingal. Mr. Garcia, critical ang lagay ng bata. Kailangan niya ng dugo. Rare ang blood type niya. Kayo po ang ama, hindi ba? Tanong ng doktor na parang may pag-aalinlangan. Oo, ako ang ama. Mabilis na sagot ni Adrian. Gustong patunayan sa sarili at sa mundo na kanya ang batang iyon. Kunin niyo ang dugo ko. Type O ako. Good, sabi ng doktor. Sumama kayo sa akin sa lab para sa cross-matching. Siguraduhin nating compatible kayo para masalinan agad ang bata. Habang naglalakad si Adrian papunta sa laboratorio, hinawakan niya ang bulsa kung saan naroon ang reseta ni Maricel. Ang papel na yon ay isang bumerang na inihagis ni Maricel at ngayon, pabalik na ito para tumama sa kanya ng napakasakit. Sa bawat hakbang niya, palapit siya ng palapit sa katotohanan. Ang dugo niya ang magsasabi kung sino ang nagsisinungaling at sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan ang makakapagtago sa siyensya. Tinitigan ni Adrian ang puting dingding ng laboratorio habang hinihintay ang resulta ng cross-matching. Ang lamig ng bakal na upuan ay tila dumadaloy sa kanyang mga binti, habang ang amoy ng rubbing alcohol ay lalong nagpapakulo sa kanyang sikmura. Sa kanyang isip, naglalaro ang imahe ng sanggol sa incubator, ang kulot na buhok, ang madilim na kulay ng balat. Pilit niyang binubura ang mga tanong, pilit niyang pinaniniwala ang sarili na siya ang ama. Bumukas ang pinto at lumabas ang medtech. Hawak ang isang pirasong papel. Hindi ito tumingin sa mga mata ni Adrian. Sa halip ay diretso itong naglakad papunta sa attending physician na naghihintay sa gilid. Doc, may problema tayo sa transfusion. Bulong ng medtech, pero sapat na para marinig ni Adrian. Mabilis na tumayo si Adrian. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Anong problema? Type O ako, di ba? Sabi niyo universal donor ang type O. Humarap ang doktor kay Adrian. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Mr. Garcia, totoo po na type O kayo, pero ang bata, ang blood type niya ay type AB. Napatigil ang mundo ni Adrian. Kahit hindi siya doktor, alam niya ang basic na biology mula noong high school. Abi,
Pero type B si Ivy at ako ay type O. Paanong magiging AB ang anak ko? Scientifically impossible po yun, Mr. Garcia. Ang mahinahong paliwanag ng doktor, ngunit ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa dibdib ni Adrian. Ang isang magulang na type O ay hindi maaaring magkaroon ng anak na type AB. Kahit ano pa ang blood type ng ina. Ang bata ay may A antigen na wala sa inyong dalawa ni Miss Ivy. Parang gumuho ang buong ospital sa paningin ni Adrian. Ang mga ilaw ay naging malabo at ang ingay ng mga hospital machines ay naging isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang pasabog na sumira sa kanyang buong pagkatao. Hindi. Baka nagkamali kayo ng lab. Pilit na giit ni Adrian. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at hiya. Ulitin niyo ang test. Imposible ang sinasabi niyo. Nakatatlong ulit na po kami, sir. Sagot ng medtech. At may isa pa po kaming napansin sa inyong blood sample. Bago pa matapos ang usapan, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pasilyo. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling, Adrian. Kahit gaano mo gustong maniwala sa isang magandang kwento, ang siyensya ang magsasabi ng totoo. Lumingon si Adrian. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Maricel. Nakasuot siya ng kanyang asul na scrub suit, maayos ang buhok, at ang kanyang mukha ay kalmado. Isang malaking kontras sa hulas at gulugulong itsura ni Adrian. Kasama niya si Mateo, na seryosong nakatingin sa paligid. Maricel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nandito ako para sa isang konsultasyon sa kabilang ward nang mabalitaan ko ang tungkol sa bata. Sagot ni Maricel habang dahan-dahang lumalapit. Bilang isang doktor, alam kong kailangan niyo ng tulong para intindihin ang sitwasyon. Tulong? O nandito ka para pagtawanan ako? Sigaw ni Adrian. Ang kanyang ego ay sugatan at naghahanap ng mapagbubuntunan. Hindi natinag si Maricel. Tumingin siya sa doktor at tumango. Humihingi ng pahintulot na tingnan ang resulta. Matapos basahin ang papel, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Adrian. Isang tingin na puno ng malalim na pighati, hindi para sa bata, kundi para sa lalaking minahal niya ng maling paraan. Adrian, hindi lang blood type ang problema dito. Sabi ni Maricel. Ang boses niya ay malambing pero kasing talim ng scalpel. Alam mo sa loob mo kung bakit imposible ito. Alam mo kung anong nangyari sa'yo noong bata ka pa. Alam mo kung anong sinabi sa atin ni Dr. Reyes, 5 taon na ang nakalilipas. Tumahimik ka, Maricel. Huwag mong pakialaman ang pamilya ko. Anong pamilya, Adrian? Singit ni Mateo. Ang boses ng abogado ay matatag at dominante. Ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan? Ang pamilyang pinalit mo sa babaeng nagprotekta sa iyo ng higit pa sa buhay niya? Biglang bumukas ang pinto ng recovery room at lumabas ang isang nurse. Hinihingal. Doc, gising na po si Miss Ivy. Nagwawala po siya. Ayaw niyang pasalinan ng dugo ang bata mula sa ibang donor. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Sumugod si Adrian sa kwarto ni Ivy, kasunod si Maricel at Mateo. Doon, nakita nila si Ivy na namumutla, umiiyak, at pilit na tinatabig ang mga nurse. Adrian, sabihin mo sa kanila, ayaw ko ng dugo ng iba. Sa'yo lang dapat. Sigaw ni Ivy nang makita ang asawa. Lumapit si Adrian kay Ivy. Hinawakan ang magkabilang balikat nito at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ivy, type AB ang bata. Type O ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong dugo ang nananalaytay sa anak mo? Natigilan si Ivy. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at ang kanyang labi ay nanginig. Adrian, hindi ko alam. Baka nagkamali lang ang lab. Baka ikaw ay may rare blood type. Hinto na, Ivy. Putol ni Maricel mula sa pintuan. Doktora Maricel Garcia here. I've seen your prenatal records from your previous clinic.
The ones you tried to hide. Alam ko kung kailan talaga nagsimula ang pagbubuntis mo. At alam ko rin na hindi si Adrian ang kasama mo sa mga petsang yon. Napahagulgol si Ivy, tinatakpan ng kanyang mukha. Adrian, patawarin mo ako. Natakot lang ako. Mahal kita. Binitiwan ni Adrian si Ivy na parang napaso. Humakbang siya pabalik. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Lumingon siya kay Maricel, naghahanap ng kahit anong pisi na pwedeng kapitan. Maricel, ang reseta na ipinadala mo, anong ibig sabihin yon? Tanong ni Adrian. Ang boses ay halos pabulong na. Tumingin si Maricel kay Adrian ng matagal. Ang katahimikan sa kwarto ay kasing bigat ng isang libingan. Adrian, wika ni Maricel, ang blood type ng bata ay ebidensya ng panloloko ni Ivy. Pero ang sarili mong dugo, ang sarili mong kondisyon, iyon ang ebidensya ng katotohanan na 5 taon kong itinago para lang hindi ka mawasak. Ngunit ngayong winasak mo na ang sarili mo, wala na akong dahilan para manahimik. Dahan-dahang lumapit si Maricel at may ibinulong na sapat lang para marinig ni Adrian, isang pangungusap na tuluyang nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Huwag mo nang hanapin ang DNA ng bata, Adrian, dahil kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng DNA na maipapasa sa kahit kanino. Huwag mo nang tanungin kung sino ang ama. Tanungin mo ang sarili mo. Kailan mo ba tatanggapin na ikaw ang tunay na may pagkukulang? Napaluhod si Adrian. Sa gitna ng kwarto, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang bawat salita ni Maricel ay parang mga martilyo na dumudurog sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang pride at sa kanyang buong mundo. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat hininga ni Adrian ay tila nagiging lason sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital, hindi niya maramdaman ang mga tao sa kanyang paligid. Ang mga nurse na nagmamadaling dumaan, ang mga bulungan ng mga usisero, at ang hagulgol ni Ivy na ngayon ay parang isang nakakarinding tunog ng sirang plaka. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Maricel, malinaw at malamig, na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, baog. Ang salitang 5 taon niyang itinaboy ay bumalik na may dalang higanti. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang isang bagong silang nakabyaw. Hindi niya tinignan si Ivy. Wala na siyang pakialam kung mamatay man ito o ang batang hindi naman sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Humakbang siya palabas ng kwarto, nilampasan si Mateo na nakatayo pa rin sa pasilyo. Gusto niyang suntukin ang lalaki, gusto niyang sumigaw, pero wala na siyang lakas. Nang makasalubong niya si Doña Consuelo na nagmamadaling pumasok sa ward, hindi niya ito pinansin. Adrian, saan ka pupunta? Ang anak mo kailangan ng dugo. Sigaw ng kanyang ina. Hinahawakan siya sa braso. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina. Ang matandang babaeng laging nagmamalaki sa kanilang pangalan. Ang babaeng pinalaki siyang parang isang prinsipe na hindi marunong magkamali. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang pagiging mapanira nito. Wala akong anak, ma. Ang boses ni Adrian ay patay. Walang emosyon. At hinding-hindi ako magkakaroon ng apo para sa inyo dahil ang anak nyo, ang paborito nyo, ay isang tuyot na puno. Binitawan niya ang braso ng ina at naglakad palayo. Iniiwan si Doña Consuelo na nakatayo doon, tuliro at hindi makapaniwala. Sumakay si Adrian sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa tapat ng kanilang mansyon. Pumasok siya sa loob, diretso sa kanyang study room. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang mga dokumento ng pamilya. Doon, sa pinakailalim, sa likod ng mga insurance papers, nakita niya ang isang lumang folder na may pangalan ni Maricel.
Nang buksan niya ito, bumagsak ang kanyang luha. Hindi ito mga papeles ng lupa o pera. Ito ay mga resibo. Mga resibo ng bawat check-up ni Maricel sa iba't ibang doktor sa loob ng 5 taon. Sa bawat resulta, iisa ang nakasulat. Normal, fertile, healthy. At sa dulo ng folder may isang sulat na sulat kamay ni Maricel. Ang petsa ay nung unang anibersaryo nila. Mahal kong Adrian, basa ni Adrian sa sulat. Ang boses niya ay nanginginig. Alam ko ang totoo. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo dahil sa resulta ng test mo kay Dr. Reyes. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahiya ka. Ako na lang ang aako ng lahat. Ako na lang ang magiging baog sa mata nila. Basta manatili kang matatag. Mahal na mahal kita. Napahagulgol si Adrian ng malakas. Isang tunog ng pagsisisi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Maricel dahil hindi ito makabuo. Naalala niya kung paano niya hinayaan ang kanyang ina na ituring na basura ang babaeng ito. Naalala niya ang bawat gabi na pinatulog niya si Maricel sa sofa dahil lang sa galit niya sa pagiging baog nito. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Isang malaking sakripisyo na tinanggap ni Maricel para sa isang lalaking walang kwenta. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consuelo. Hinihingal. Adrian, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit iniwan mo kami sa ospital? Sabi ng doktor, kailangan ni Ivy ng tigil! Sigaw ni Adrian, sabay pakita ng mga papel sa kanyang ina. Tignan niyo ito, ma. Tignan niyo ang babaeng pinalayas niyo sa ulan. Siya ang nagligtas sa atin. Siya ang sumalo ng lahat ng mura at lait niyo para lang hindi niyo malaman na ang anak niyo ang may deperensya. Napatigil si Doña Consuelo. Binasa niya ang sulat at dahan-dahang napaupo sa sofa. Ang kanyang mukha na laging puno ng pagmamalaki ay biglang naging matanda at pagod. Si Maricel? Pabulong na tanong ng matanda. Opo, ma. Si Maricel. Ang basurang itinapon niyo. Ang babaeng baog na kinasusuklaman niyo. Sabi ni Adrian, ang boses ay puno ng pait. At ngayon, nakuha na natin ang nararapat sa atin. Isang babaeng manloloko at isang batang hindi ko kadugo. Ito ang pamilyang gusto niyo, di ba? Tumayo si Adrian, kinuha ang susi ng kotse at ang folder. Aalis na ako. At huwag niyo nang asahan na babalik pa ako sa bahay na ito. Ang mansyong ito ay puno ng mga bangkay ng mga kasinungalingan natin. Saan ka pupunta, Adrian? Sigaw ng ina habang papalabas siya. Hindi sumagot si Adrian. Nilisan niya ang mansyon habang ang dilim ng gabi ay tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang isip, isa lang ang layunin niya, ang mahanap si Maricel. Kahit alam niyang huli na, kahit alam niyang wala na siyang karapatang humingi ng tawad, kailangan niyang makita ang babaeng sinira niya ang buhay. Habang nagmamaneho siya, sa gitna ng malakas na ulan, hindi niya napansin ang isang mabilis na sasakyang paparating mula sa kabilang kanto. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, kasunod ng isang malakas na pagtama ng bakal sa bakal. Ang huling nakita ni Adrian, bago ang lahat ay maging madilim, ay ang mukha ni Maricel sa kanyang alaala. Nakangiti, suot ang kanyang white coat at malaya. Ang silid ng emergency room ay muling naging saksi sa isang malupit na biro ng tadhana. Ang amoy ng dugo at gamot ay tila sumasakal kay Maricel habang mabilis siyang naglalakad sa pasilyo. Ang kanyang mga yapak ay nagmamadali, ngunit ang kanyang puso ay tila ayaw ng tumibok. Nang makarating siya sa kama, kung saan nakahiga ang bagong pasyente, ang mundo niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking dating nagtataboy sa kanya sa gitna ng bagyo, ang lalaking naging dahilan ng kanyang bawat luhang inilihim, ay narito ngayon sa harap niya. Duguan, sugatan at walang malay. Ang kamay ni Adrian na dating mahigpit na yumayakap kay Ivy ay nakalaylay na ngayon sa gilid ng stretcher, nanginginig at puno ng sariwang galos
mula sa nabasag na salamin ng kotse. Doktora Maricel, stable na ang kanyang vitals pero kailangan siyang maoperahan dahil sa internal bleeding. Ang ulat ng isang nurse, hindi alam ang kasaysayan sa likod ng kanilang mga pangalan. Tinitigan ni Maricel ang mukha ni Adrian. Wala na ang yabang, wala na ang talim ng mga mata nito. Ang tanging natira ay ang isang taong marupok na nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga. Sa isang sandali, bumalik sa isip ni Maricel ang lahat ng sakit, ang bawat sampal ng salita ni Doña Consuelo, at ang bawat gabing pinamukha sa kanya na wala siyang kwenta. Ngunit bilang isang doktor, ang kanyang sumpa ay mas matimbang kaysa sa kanyang puot. Ihanda ang operating room. Ang utos ni Maricel, ang boses niya ay matatag, pero may pait na hindi maikakaila. Habang inilalabas si Adrian, biglang lumitaw si Doña Consuelo mula sa kung saan. Ang matanda ay hindi na ang reynang nakaupo sa trono ng mansyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsa ng luha at dumi. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. "Maricel!" sigaw ni Doña Consuelo. Sabay luhod sa harap ng dating manugang. Hinawakan niya ang laylayan ng white coat ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagsusumamo. "Maricel, parang awa mo na. Iligtas mo ang anak ko. Patawarin mo kami. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko." Tumingin si Maricel sa babaeng dating itinuring niyang pangalawang ina. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. "Tumayo kayo, Doña Consuelo. Huwag kayong lumuhod sa harap ng isang baog na basurera." "Hindi, Maricel. Huwag mong sabihin yan." Hagulgol ng matanda. "Alam ko na ang totoo. Nabasa ni Adrian ang sulat mo. Alam ko na ang lahat ng sakripisyo mo. Patawarin mo kami kung naging bulag kami sa kabutihan mo. Huli na ang pagsisisi niyo para sa akin." Malamig na sagot ni Maricel habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng matanda sa kanyang damit. "Ililigtas ko ang anak niyo dahil trabaho ko ito. Pero huwag niyo nang asahan na gagawin ko ito dahil sa pamilyang sinira niyo na." Lumipas ang ilang oras sa loob ng operating room. Ang tunog ng mga makina at ang bawat kilos ng scalpel ay tila naging isang ritual ng pagpapalaya para kay Maricel. Sa bawat tahi na ginagawa niya sa sugat ni Adrian, tila tinatahirin niya ang mga sugat ng kanyang sariling puso. Hindi para bumalik sa dati, kundi para tuluyan ng maghilom at magpatuloy. Nang matapos ang operasyon, lumabas si Maricel at natagpuan si Adrian na gising na sa recovery room. Ang mga mata ni Adrian ay dahan-dahang bumukas at ang unang nakita niya ay ang anino ng babaeng kanyang sinayang. "Maricel," pabulong na tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa tubo sa kanyang lalamunan. Bakit mo pa ako iniligtas?" Lumapit si Maricel sa gilid ng kama ni Adrian, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan nila. Isang distansya na hindi na masusukat ng kahit anong hakbang. Tiningnan niya ang mga mata ni Adrian na dati ay puno ng pag-ibig na naging puno ng puot at ngayon ay basag na basag dahil sa pagsisisi. "Iniligtas kita dahil yan ang sinumpaan kong tungkulin bilang Dr. Adrian." Ang mahinahong sagot ni Maricel, hindi dahil sa obligasyon bilang asawa at lalong hindi dahil sa pag-ibig. "Iniligtas kita dahil ang buhay mo ay may halaga pa rin. Kahit pa winasak mo ang halaga ko sa loob ng 5 taon. Sinubukan ni Adrian na abutin ang kamay ni Maricel, ngunit bahagyang umatras ang babae. Ang bawat paggalaw ni Adrian ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang katawan. Ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat mula sa aksidente. "Maricel, patawarin mo ako." Ang garalgal na pagsusumamo ni Adrian habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Nabasa ko ang lahat. Ang sulat mo, ang mga sakripisyo mo. Napakawalang kwenta kong lalaki para hindi ko mapansin ang lahat ng yon.
Pinrotektahan mo ako, pero itinapon kita na parang basura. Pinrotektahan kita dahil akala ko iyon ang kahulugan ng pagmamahal, Adrian. Wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na hanging humahaplos sa silid. Pero nagkamali ako. Ang pagmamahal ay hindi dapat nagtatago sa dilim ng kasinungalingan. Ang pagmamahal ay hindi dapat nananakit para lang manatiling buo ang ego ng isa. Sa pagprotekta ko sa'yo, kinalimutan ko ang sarili ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Inilabas ni Maricel mula sa bulsa ng kanyang white coat ang isang asul na envelope. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Adrian. Ito ang annulment papers, pirmado ko na. Sabi ni Maricel, wala na akong hinihinging kahit ano sa inyo. Ang kalayaan ko ang tanging kayamanan na gusto kong bawiin. Huwag mo nang hanapin ang paraan para bumawi, Adrian. Ang pinakamalaking pabor na magagawa mo sa akin ay ang hayaan akong mamuhay nang wala ka. Maricel, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hikbi ni Adrian. Magbabago ako. Itatama ko ang lahat. Ang bata, si Ivy, wala na sila. Pinalayas ko na sila. Tayo na lang ulit, Maricel. Tutulungan kita sa lahat ng gusto mo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Adrian, ang pagkakataon ay hindi parang damit na pwedeng palitan kapag nadumihan. Ang tiwala ay parang kristal na kapag nadurog, kahit anong tahi mo, mananatili ang lamat. At ang lamat na yon ang laging magpapaalala sa atin ng sakit. Sa pintuan ng silid, lumitaw si Mateo. Tahimik lang itong nakatayo doon, naghihintay. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing isang matibay na haligi sa likod ni Maricel. Nakita ni Adrian ang lalaki at doon niya naramdaman ang huling saksak sa kanyang puso. Ang pagkaunawa na may ibang tao nang nakahandang magpahalaga sa babaeng kanyang binaliwala. Pumasok din si Doña Consuelo, nanlulumo at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Hindi siya makatingin ng diretso kay Maricel. Ang dating matapobring senyora ay tila naging isang anino na lang ng kanyang sarili. Maricel, anak, pabulong na tawag ni Doña Consuelo. Hindi niyo na ako anak, Doña Consuelo. Pagtatama ni Maricel, magalang pa rin ngunit may pinalidad. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo. Iniligtas ko ang anak niyo at iyon na ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilyang ito. Mula ngayon, ang buhay ko ay para na sa akin. Humarap si Maricel kay Mateo at tumango. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Adrian. Sana ay maghilom ang mga sugat mo, Adrian. Hindi lang ang mga sugat sa katawan, kundi ang mga sugat sa iyong pagkatao. Hanapin mo ang iyong sarili, ngunit huwag mo na akong hanapin sa iyong hinaharap. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ng ospital ay tila isang ritmo ng pagsasara ng isang mahabang kabanata. Sa bawat hakbang ni Maricel palayo, tila may mga pabigat na natatanggal sa kanyang balikat. Paglabas niya sa pintuan ng ospital, sinalubong siya ng liwanag ng bukang liwayway. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay unti-unting nagkukulay ginto. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Tumingin si Maricel sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagsisimula ang isang bagong umaga. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong malaya na. Handa na ako, Mateo, para sa sarili ko naman sa pagkakataong ito. Sa paglipas ng ilang buwan, ang bawat araw ay tila naging isang malumanay na pahina ng isang bagong aklat para kay Maricel. Wala na ang mabigat na kurtina ng mansyon na humaharang sa sikat ng araw at wala na ang amoy ng luma at mapait na gamot na pumupuno sa kanyang bawat hininga. Sa isang maliit na klinika sa isang payapang barangay, natagpuan ni Maricel ang kanyang bagong tahanan. Isang silid na puno ng liwanag, amoy ng sariwang alkohol, at ang masiglang ingay ng mga batang naglalaro sa labas.
Nakatitig si Maricel sa kanyang sariling mga kamay habang nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Ang mga kamay na ito, na dati ay nanginginig sa takot at pagtatago ng lihim, ay ngayon ay matatag at puno ng kasanayan. Hinahaplos niya ang kanyang puting coat. Ang tela ay malinis at walang bahid ng nakaraan. Doktora, tapos na po ang huling pasyente para sa umagang ito. Ang masayang balita ng kanyang assistant na si Lani. Ngumiti si Maricel, isang ngangiting hindi napilit at hindi na kailangang magtago sa likod ng maskara. Salamat, Lani. Pwede ka nang mag-break. Nang makaalis ang assistant, pumasok si Mateo dala ang 2 tasa ng mainit na barako. Ang presensya ng lalaki ay naging isang pamilyar at panatag na bahagi ng kanyang mga hapon. Hindi ito namimilit, hindi ito nagmamadali. Para itong isang mahinahong agos na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng kanyang pagdurusa. You look peaceful today, Mari. Puna ni Mateo habang inilalapag ang kape sa mesa. I am, Mateo. For the first time in a long time, pakiramdam ko ay hindi ko na kailangang humingi ng paumanhin sa mundo dahil lang sa nabubuhay ako. Sagot ni Maricel, hinihigop ang mabangong kape. Nakausap ko ang mga abogado ni Adrian kahapon. Panimula ni Mateo, ang boses ay maingat. Tapos na ang lahat. Ang pirma na lang ng judge ang hinihintay natin para sa pinal na desisyon ng annulment. He didn't fight back, Mari. Ibinigay niya lahat ng hinihingi nating terms. Napatigil si Maricel. Noong una, inakala niya na ang balitang ito ay magdudulot ng matinding saya o higanti sa kanyang puso. Ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang balitang dati ay inaasahan niyang magiging katapusan ng laban ay naging isang simpleng tuldok na lamang sa isang pangungusap na matagal na niyang natapos. Kumusta siya? Tanong ni Maricel. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang natitirang bahagi ng kanyang pagiging doktor. He's physically fine, but the Garcia business is struggling. Ang balita ay nagbebenta na sila ng ilang ari-arian para mabayaran ang mga utang at ang mga kasong iniwan ni Ivy bago ito tumakas. Paliwanag ni Mateo. Si Doña Consuelo ay bihira na ring lumabas ng bahay. Ang sabi ng mga kapitbahay, tila nahihiya na itong humarap sa mga dati niyang amiga. Huminga ng malalim si Maricel. Naalala niya ang bawat sulyap ng pangungutya ni Doña Consuelo at ang bawat gabing pinamukha sa kanya ni Adrian na siya ang may pagkukulang. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na kulog. Minsan, ito ay isang tahimik na pagguho ng lahat ng bagay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at kayabangan. Wala na akong galit sa kanila, Mateo. Bulong ni Maricel. Patawad, iyon ang ibinigay ko sa kanila. Pero mas mahalaga, pinatawad ko na rin ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong maging maliit ako para lang magmukhang malaki ang iba. Pinatawad ko ang sarili ko dahil inakala kong ang pagiging martir ay katumbas ng pagiging mabuting asawa. Tumayo si Maricel at lumapit sa bintana ng kanyang klinika. Doon, sa tapat ng kalsada, may isang maliit na halaman na nagsisimulang magkaroon ng usbong sa gitna ng semento. Noon, ang tanging dasal ko ay magkaroon ng anak para maayos ang pamilya ko. Inakala ko na ang pagiging baog ay isang sumpa, pagpapatuloy niya. Pero ngayon, napagtanto ko na ang tunay na buhay ay hindi lang nasusukat sa kakayahang magluwal ng sanggol. Ang tunay na buhay ay ang kakayahang buuin ang sarili matapos kang durugin ng mundo. Ang klinika na ito, ang mga pasyenteng natutulungan ko, ito ang mga anak ng aking pagsisikap. Lumapit si Mateo sa likuran niya. Sapat lang ang distansya para maramdaman niya ang init ng presensya nito, pero hindi sapat para mabulabog ang kanyang kapayapaan. You are more than enough, Maricel. You always were. Wika ni Mateo. Puno ng sinseridad ang boses. Lumingon si Maricel kay Mateo.
Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang hinaharap na hindi na kailangang itago o ikahiya. Isang hinaharap na puno ng respeto at tunay na pagmamahalan. Kinuha ni Maricel ang isang maliit na paso ng bulaklak sa pasimano at diniligan ito. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang simbolo ng kanyang patuloy na paglago. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Isang peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng kirot. May pupuntahan ka ba mamaya? Tanong ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Wala naman. Gusto ko lang munang namnamin ang katahimikan. Sagot ni Maricel. Gusto mo bang maglakad-lakad sa parke? Ang sabi nila, maganda raw ang paglubog ng araw ngayong hapon. Yaya ni Mateo. Tumango si Maricel. Sige, gusto ko yan. Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, tumingin si Maricel sa malaking salamin sa pader ng klinika. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Maricel na basang-basa sa ulan at pulubi sa pag-ibig. Ang babaeng nasa salamin ay isang doktora, isang kaibigan, at higit sa lahat, isang babaeng marunong ng magmahal sa sarili. Ang pinto ng klinika ay dahan-dahang sumara. Ang tunog nito ay tila isang banayad na paalam sa lahat ng sakit. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magkulay rosas at ginto. Nagbabadya ng isang gabi na wala nang kasama pang takot. Sa paglipas ng isang taon, ang mga alaala ng mansyon ng mga Garcia ay tila naging mga kupas na litrato na lamang sa isipan ni Maricel. Ang bawat umaga niya ngayon ay hindi na nagsisimula sa kaba o sa panlalait, kundi sa amoy ng sariwang kape at ang awit ng mga ibon sa labas ng kanyang bagong tahanan, isang simpleng bahay na puno ng mga halaman at liwanag, kung saan ang bawat sulok ay nagsasabi ng kanyang kalayaan. Sa kanyang klinika, naging kilala si Maricel hindi lang bilang isang magaling na doktor, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga kababaihan. Ang kanyang karanasan ay naging sandata niya upang tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso na muling makatayo. Sa bawat pasyenteng hinahawakan niya, tila ba may bahagi ng kanyang sarili ang patuloy na naghihilom. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa klinika, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Hindi ito ang sasakyan ni Mateo. Ito ay isang luma at hindi na gaanong makintab na itim na kotse. Bumaba ang isang lalaki na may mabibigat na hakbang, si Adrian. Ngunit hindi na ito ang Adrian na nakilala ni Maricel. Ang kanyang mga bahal na balikat ay nakalaylay. Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod at pagsisisi. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. Huminto siya sa labas ng pinto ng klinika, tila natatakot na pumasok sa malinis na mundo ni Maricel. Lumabas si Maricel upang harapin siya. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na katahimikan. Maricel, pabulong na tawag ni Adrian. Nandito lang ako para ibigay ito. Inabot ni Adrian ang isang asul na folder, ang pinal na desisyon ng annulment. Malaya na sila sa mata ng batas at malaya na rin sila sa isa't isa. Salamat, Adrian. Simpleng sagot ni Maricel habang tinatanggap ang folder. Nabenta na namin ang mansyon, Mari. Pagpapatuloy ni Adrian, ang boses ay puno ng pait. Lumipat na kami sa isang maliit na kondo sa probinsya. Si Mama, hindi na siya gaanong nakakapagsalita. Minsan, tinatawag niya ang pangalan mo. Hinahanap niya ang tsaa mo. Nanatiling tahimik si Maricel. Alam niya na ang bawat salita ni Adrian ay isang pagsusumamo, isang huling subok na buksan ng pintong matagal na niyang sinerhan. Patawarin mo ako, Mari. Sa lahat, wika ni Adrian, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Ngayong wala na ang lahat sa akin, doon ko lang na-realize na ikaw lang pala ang tunay na kayamanan ko at huli na ang lahat. Adrian, malumanay na tawag ni Maricel, ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay, pero ang pagbabalik
ay hindi na mangyayari. Ang Maricel na sinaktan nyo ay wala na. Ang Maricel na kaharap mo ngayon ay hindi na kailangan ng iyong pagmamahal para maging buo. Tumingin si Adrian sa klinika, sa mga pasyenteng masayang nag-uusap, at kay Mateo na kakadating lang at nakatayo sa di kalayuan, handang protektahan si Maricel kung kailangan. Tumango si Adrian, isang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Sana maging masaya ka, Mari. Higit pa sa ibinigay ko sa'yo. Ang huling sabi ni Adrian bago siya tumalikod at naglakad palayo, papasok sa kanyang lumang kotse at tuluyang lumisan sa buhay ni Maricel. Pinanood ni Maricel ang paglayo ng sasakyan hanggang sa maging tuldok na lamang ito sa abot tanaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Lumapit si Mateo sa kanya at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Okay ka lang ba? Lumingon si Maricel sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ngayon lang ako naging ganito ka-okay, Mateo. Handa na ako sa susunod na kabanata. Naglakad silang dalawa papasok sa klinika habang ang langit ay unti-unting nagkukulay lila at ginto. Ang gabi ay dumarating, ngunit para kay Maricel, ito ay hindi na kadiliman, kundi isang pagkakataon upang magpahinga at maghanda para sa isang panibagong bukang liwayway. Ang salamin na dating basag ay hindi na binuo pa sa dating anyo. Sa halip, ang mga piraso nito ay ginamit upang lumikha ng isang magandang mosaic, isang bagong sining, isang bagong buhay, isang bagong simula. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mga halaman sa hardin ng bagong tayong Maricel's Have, isang sentro para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang, sariwa at puno ng pangako. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Maricel habang pinagmamasdan ang isang maliit na batang babae na masayang nagdidilig ng mga rosas. Ang batang ito ay hindi nanggaling sa kanyang sinapupunan, ngunit sa bawat tawa nito, nararamdaman ni Maricel ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang ibigay ng anumang dugo o apelyido. Sa pagyakap niya sa pagiging isang tagapangalaga ng mga nangangailangan, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Dahan-dahang lumapit si Mateo, dala ang isang manipis na balabal para sa balikat ni Maricel. Malamig na ang hangin, Marie. Baka sipunin ka. Malambing na paalala nito. Ngumiti si Maricel at sumandal sa balikat ni Mateo. Wala nang kaba, wala nang pag-aalinlangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi isang pader, kundi isang tulay ng pagtitiwala. Salamat, Mateo. Napakaganda ng hapon na ito, hindi ba? Gaya mo, Mari. Gaya ng buhay na binuo mo. Sagot ni Mateo habang pinapanood din ng bata. Sa mga sandaling iyon, naglakbay ang isip ni Maricel sa tatlong tanong na dati ay nagpapagulo sa kanyang gabi. Napatawad na ba niya? Oo, pinatawad na niya si Adrian at si Doña Consuelo, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal na niyang ibinaba sa gilid ng kalsada. Hindi na siya nakagapos sa kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang karma ay hindi na niya responsibilidad. Ang kanyang obligasyon ay sa kanyang sariling kaligayahan. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Higit pa sa inaakala niya. Ang kapayapaan niya ay hindi nagmumula sa kawalan ng gulo sa mundo, kundi sa katatagan ng kanyang loob. Natutunan niyang ang isang basag na salamin ay hindi na kailangang buuin pa upang makita muli ang sariling refleksyon. Minsan, kailangang hayaang manatiling basag ang nakaraan upang makalikha ng isang bagong sining mula sa mga piraso nito. Ang kanyang klinika, ang kanyang advokasya, at ang payapang pagmamahal ni Mateo, ang kanyang bagong obra maestra. Anong aral ang maiiwan niya? Na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat
sa kanyang kakayahang magsilbi sa isang lalaki o sa kanyang biolohikal na tungkulin. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagkilala sa sariling dignidad at ang lakas na tumayo muli matapos kang yurakan ng mga taong inakala mong mahal mo. Ang sakripisyo ay marangal, ngunit ang sakripisyong pumatay sa iyong kaluluwa ay hindi pag-ibig kundi pagpapakamatay. Mommy Maricel, look, the flower is blooming. Sigaw ng bata habang itinuturo ang isang mapulang rosas na kakaradkad pa lamang. Lumapit si Maricel sa bata at hinaplos ang buhok nito. Yes, baby. Everything blooms in its own time, just like us. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng kampana ng simbahan, nagbabadya ng orasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng pagsusumamo o pighati. Ito ay tunog ng pasasalamat. Tumingala si Maricel sa langit na ngayon ay puno na ng mga bituin. Ang dilim ay narito na, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may darating na bukang liwayway na mas maliwanag at mas totoo. Ang kwento ng Dr. Maricel Garcia ay hindi nagtapos sa isang pagkawasak. Ito ay nagsimula sa isang pagbangon. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig ng fountain sa hardin. Hindi na biyak, hindi na malabo. Ang nakikita niya ay isang babaeng buo, malaya, at higit sa lahat, sapat.